Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C. Emergency! Emergency! Emergency? Emergency? Well, alam niyo po, yan po ang ating word for the day. Emergency. Last time, pinag-usapan natin yung tinatawag na golden hour ng stroke. Ayan yung 60 minutes o isang oras from the time na na-stroke kayo. Ngayon, na pag-usapan natin ay iba. 4-hour rule. 4 na oras. Ito ang pinaka-golden rule naman pagdating sa kailangan bang ibigay na yung gamot. Dapat within the 4 hour. So, rule for stroke yan. Ang stroke, kailangan discuss muna natin, no? Kasi hanggang ngayon, minsan may mga pasyente na, ano ba yung stroke, doc? So ito, what is a stroke? Ang stroke po ay kilala sa medical term na cerebrovascular accident or CVA. Ito ay 80% ay may kinalaman sa pagbabara ng ugat at 15% ay may kinalaman sa pagdurugo o pumutok yung ugat. So kung mapapansin nyo, 80% dahil sa blood clot at 15% dahil sa pagdurugo. Bakit mahalagang malaman yung percentage na yan? Kasi doon mo malalaman kung anong dapat ba natin gawin. Kasi iba po ang gamutan sa pagbabara at iba rin ang gamutan pag may bleeding. Ngayon, ang isang taong na-stroke, maaaring makaramdam ng iba-ibang signs and symptoms. At ito po yun. Ang unang-una, pwedeng biglaan na pamamanid o panghihina ng muka, braso o paa. Pwedeng leg, mahina leg lang o kaya braso lang. Pwede naman mukha lang. Especially nangyayari yan sa isang side of the body. Bihira yung na-stroke ka na dalawa, nasabay yung kaliwa at kanang bahagi ng iyong braso o hita, no? Sudden confusion habang kausap mo, parang iba na yung sinasabi. O kaya nahirapang magsalita at hindi mo maintindihan. Hindi mo maintindihan kung ano sinasabi. So, difficulty rin na umintindi ng mga naririnig niya o sinasabi niyo. Sudden trouble seeing in one or both eyes. Puros may salitang sudden kaya nga emergency sudden di ba? So, sudden trouble walking. Bigla na lang nahilo na matindi o minsan sumasakit ang ulo na matindi, walang balanse, walang coordination ng paglalakad, parang pakaliwa, pakanan. At yung pagsakit ng ulo, wala namang matukoy na dahilan. Bigla, ora-orada. Kaya nga kung mapansin mo itong 1 to 5, lahat ng unang salita, sudden. Biglaan. Ngayon, may tinatawag na 4-hour rule for stroke patients. Ito'y guideline ng lahat ng neurologists sa buong mundo. Hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. It states that if a stroke is caused by a blood clot in the brain, ulitin ko blood clot in the brain, there is a high chance of a near full recovery if the patient receives special anticoagulation therapy within 4 hours. Yan yung 4-hour rule na sinasabi. Sa Tagalog, kung ang isang tao nagkaroon ng stroke at ang dahilan nito ay dugong namuo na nagbara sa ugat, malaki ang tsansa na maka-full recovery o makabalik sa normal ang pasyente once nabigyan agad ng gamot na tinatawag na anticoagulation o anticoagulant within 4 hours nung siya'y na-stroke. Bakit ko in-emphasize to? May mga pasyente siguro o kamag-anak na nakitaan niya ng kamag-anak nila o sila mismo ay parang nagbago na, tabingin na yung kamay o walang lakas, nabubulol na. Ang ginawa, hiniga mo na, pahinga ka muna tatay, pahinga ka muna nanay o lolo at lola. Kuya, pahinga lang, sige na, baka naman tumataas BP mo. Kaso nagpahinga ng mga kinabukasan na nagpunta sa doktor. Halimbawa, nangyari alas 7 ng gabi, kinabukasan, sige, check upin na natin, dalhin na natin sa doktor. Lumampas na tayo dun sa 4 hours. So may problema dito, yung pasyente o yung kamag-anak ng pasyente na hindi nadala agad ang pasyente sa doktor o sa emergency room. Paano naman yung ang bilis-bilis mo naman, pagkakita mo pa lang, dinala mo kagad sa ospital. Ang naging issue naman,
maayos yung mga pasyente, maayos yung kamag-anak, maagap, nadala kagad sa ospital. Pero alam niyo po ba kaano kahirap ngayon sa Pilipinas? Abay, minsan nga walang ang kwarto, minsan walang doktor, hindi na asikaso. O busy daw yung mga nurses, marami na asikaso. Pero sa emergency room, may mga kasong dinadala na pwedeng makapaghintay ng konti, pero may mga kaso na kailangan ora-orada mabigyan kagad ng medical attention. Ang unang-unang dapat gawin ay kailangan mapa-CT scan. Malaman kagad kung may blood clot, malaman kung ito ay bleeding, dahil dun didepende ang gamutan. Kung ano man ang gamutan, depende doon, depende rin sa kano katagal ang pagbigay o how soon. Nakalagay na nga rito 4 hours di dapat na ibigay agad. Ang problema, wala yung doktor. Halimbawa, aasa lang siya doon sa intern na nag-report, nagkuha ng history ng pasyente, o kaya residente. Pagkatapos yung doktor, wala doon, tinawagan. Natural naman, hindi naman mag-i-standby yung consultant doon, di ba? Pero ang problema, dapat pumunta ka o pina-assess mo sa isang tao na pwedeng pumunta mismong kapwa mong doktor o neurologist para ma-assess maigi yung pasyente. Di ba? Bago ka magbigay ng order kung ano dapat gawin, dapat nakita mo. So kung judgment call ng doktor, sana mabigyan ka naman ng mga tamang parameters to make a sound advice or sound judgment. Di ba? Yan ang problema. Ngayon, question, when do you have to go to the hospital? Kung kayo'y nakaramdam ng mga nabanggit ko, kailangan the sooner the better, because the sooner the treatment na ibigay sa inyo, maliit na ang tsansa na magkaroon kayo ng pinsala. So, very important yan. Patients should be brought to the emergency room as soon as possible. Ideally, within the first hour, tulad ng sinasabi ko last time na golden hours. But, imposible talaga because ang daming traffic, ang daming, by the time na lampasan na 1 oras bago na CT scan yung pasyente. Yan ang totoong real talk na tinatawag, di ba? So, yung thrombolysis, yan yung pinaka life-saving na gamot. Maring makasagip sa isang pasyente na nagkaroon ng blood clot sa brain. Okay. For most people, thrombolysis should be given. Nagbigay pa nga ng allowance within 4.5 hours. 4.5 hours from the start of the stroke symptoms. Dapat na ibigay mo na yan. However, the more time that passes, the less effective thrombolysis will be. Tandaan nyo 4 hours. Ito, meron mga mababasa ka pa, 4.5. Ibig sabihin, 4 na oras at kalahating minuto. Pwede pa. Ngayon ang tanong, lahat ba na may blood clot, pwede mong bigyan nitong gamot na thrombolysis o tunawin yung blood clot? Syempre, hindi lahat. So, may tinatawag na eligibility. Sino ang pwede? So, bibigyan ko po kayo ng mga sino muna yung hindi pwede. Siyempre, not everyone who has a ischemic stroke ay pwedeng bigyan ng thrombolysis. Ulitin ko, not everyone who has ischemic stroke o kaya nagbara ang ugat ay pwedeng bigyan ng gamot ng pampalusaw o thrombolysis. So, ito yung mga reason. Pakinggan nyo po kasi kung kayo po ay layman, hindi nyo naintindihan to at nandun kayo sa emergency room kasama yung mahal nyo sa buhay na na-stroke, hindi nyo alam na ganito pala yung mga procedure, baka kung ano lang sabihin nila, tatanggapin nyo na lang. Kumbaga, wala tayong magawa Talagang ganyan ang buhay. Lalo na pag tinanong ka, ilang taon na po ba yung pasyente? Pag sinabi mong 80 plus, 90 plus, ay okay na rin yan para makapagpahinga na. Tama ba yun? Di ba? So ito po, sasabihin ko sa inyo para kung nandun kayo sa emergency room ngayon habang nanonood, tanongin niyo yung doktor nyo. Dok, hindi ba blood clot yan? Dapat bigyan natin to. Sino mga hindi pwede? Ito po. Number 1. Ito yung mga pasyente na hindi pwede bigyan ng thrombolytic. Number 1. Bleeding of the brain. Kakasabi ko lang kanina, blood clot lang pwede. Baradong dugo. Bleeding na, bibigyan mo ng pampalusaw. Di lalong duduguin kaya hindi pwede. Number 1 yan na bawal na bawal. Number 2. Yung hindi mo alam kailan nag-umpisa yung stroke niya. Halimbawa, lumampas na nga, di ba sabi ko kanina, pag lumampas na ng 4 na oras, wala na magagawa yan. Pero kung mga kamag-anak, sinabi, ngayon lang mismo habang kausap ko, biglang na ganyan. O bigay, pwede. Number 3, may bleeding disorder. Ito yung may talagang taglay na
na madali siya magkapasa, pag nasugatan siya, ang tagal tumigil. Kadalasan yung mga may iniinom na maintenance na gamot na pampalabnaw. So, iba yung mga aspirin, clopidogrel, yan, kadalasan, hindi mo pwede bigyan. Paano ko yung nanay mo, wala namang maintenance? Wala namang maintenance, wala nang sakit di ba? Then, number 4, nagkaroon ng recent surgery of the brain. Brain surgery. Kung tuhod ang inopera, ano kaya yung hips? Brain ba yon? Hindi naman, di ba? So, yung brain surgery. At hindi rin pwede bigyan yung taong nagkaroon ng stroke or head injury within the past 3 months. Stroke at head injury. So, lahat ng mga sinasabi rito, mga halimbawa ay operation, surgery, sa brain ang tinutukoy. Kung tinanggal lang ka ng nana sa pigsa, operation din po yun, yung tawag, di ba? Pero pwede pong bigyan yun. Yan. Yan lang po ang bawal. Yan lang mga binanggit ko. Kaya kung may sinasabi yung doktor, ay naku, hindi pwede, may edad. Walang libro na nagsasabi na pag may edad, hindi mo bibigyan. Siyempre, may edad, baka may ibang sakit, pero alamin mo yung history. Di ba? So, malinaw yan. Ngayon, what happens kung na-delay yung gamutan? Yan, ito na. What happens if you are delayed yung treatment? Ito na mangyayari. Unfortunately, if 4 hours have passed from the onset of the stroke, patient is no longer o kaya not eligible, hindi pwede bigyan ng anticoagulation therapy. So pag pinalimpas natin 4 na oras, biglang tsaka nyo dinala sa ospital yung pasyente, o kaya tsaka naisip ng doktor, bakit di natin lusawin yan? Wala na pong magagawa yun. Lumampas na po tayo dun sa 4 hours. The longer the stroke goes untreated, the greater the chance for even more extensive brain damage and disability. Diyan nagiging gulay ang pasyente pag pinabayaan na tuloy-tuloy yung paglala ng stroke kasi ang tagal binigay yung gamot So dahil sa patagal ng pagbigay ng gamot o hindi nabigay yung gamot, maaaring yun ang dahilan kung bakit lumala, nagkaroon ng brain damage, disability na lifetime na tinatawag nyong gulay or vegetable. In fact, ischemic strokes unfold during the first over the 10 hours. Ibig sabihin yung ischemic stroke, pagkalipas ng 10 hours na hindi mo nabigyan ng gamot, ibig sabihin yan, palala ng palala. What more kung 24 hours ang inintay mo? That means that every seconds count and waiting for treatment maaaring mag-cause ng brain damage to get worse. So, ang question, bakit ko lecture to? Kasi, just recently, my mother passed away. Okay? Kung ako doktor na paano pa yung ibang walang medical education or walang idea, di ba? Walang medical background. So, I'm teaching you this so that maski paano, may kaalaman kayo na magamit nyo rin. Para sa inyo po yan. Okay? So, kung nagustuhan nyo po yung lecture ngayon, please, iHeartGSK lang dyan sa baba, sa comment section. And please, invite your friends to watch. Watch Gabay sa Kalusugan. Meron po akong mai-share sa inyo sa palagay ko na magagamit nyo po. At invite friends to join us here at Gabay sa Kalusugan. Mag-subscribe dito sa Gabay sa Kalusugan. Ako po si Dr. Gary C. At palagi, ako ang inyong gabay sa inyong kalusugan. Salamat po. Bye-bye.